Kapag ganito naman talaga kasarap ang iyong kakainin, napakalutong at fresh na fresh. At ganito rin ang iyong papakainin na bata. Gustong gusto nila kahit bago lang sa kanilang panlasa. At siya, social pa ang kanyang sausawan. Mayonnaise at ketchup. Hello everyone, this is Daddy Venox, a single dad and a father of 2 smart kids. And for today's video, I'm going to teach you how to cook malunggay. Ayan. Tuturuan ko kayo magluto ng masustansyang tortang malunggay. Ayan. At dahil nga meron tayong itinanim na puno ng malunggay sa ating bakuran, ayan, ang sabi nga nila kapag may itinanim, may aanihin. At ayan na nga tayo nag-aani ngayon. After ng how many years din yan at ngayon ay napapakinabangan na natin. At actually, hindi lang naman ako ang nakikinabang sa puno na yan. Kahit sino pwedeng kumuha diyan. Lalong-lalo na yung ating mga kabayan na naririto sa UAE. Naku, talagang ang malunggay ang paborito nila kapag napadaan sila dito sa ating harapan ng bahay at nakita nila na may magagandang talbos ng malunggay ay tunay na kukuha at kukuha sila kahit wala nang paalam-paalam, wala nang paalam sa puno daw sila nagpapaalam. So ayun nga guys, talagang maganda talaga yung may itinatanim tayo. At pagdating ng panahon, meron naman tayong aanihin. Ayan, at binilisan ko na nga ang ating video at masyadong matagal nang magtanggal ng mga dahon na ito ay napakarami. At take notes guys, hinugasan ko na yan ng malinis na tubig bago tanggalin ang mga dahon. So ayun guys, dito naman tayo sa second step. Kumuha naman tayo ng flour. Depende na lang kung gaano karami ang inyong gagawin. So ayan, ganyan lang, 3 kutsara lang ng flour ang aking ginamit. At syempre, nilagyan din natin ng cornstarch. 2 kutsara naman ng cornstarch. Paghaluin nyo lang yung cornstarch at saka ang all-purpose flour. Tapos lagyan nyo ng pampalasa. Ayan, magic sarap. At saka nilagyan din natin siya ng paminta. Syempre, wag nyo na ring kakalimutan na lagyan ng asin. Yun ang magpapalasa din naman talaga sa kanya. Tapos ay kumuha tayo ng 1 pirasong itlog. Pagkatapos ay ihalo natin dun sa ating harina at sa mixture na yan. Pagkatapos naman ay lagyan natin ng tubig. Ang tubig ay katamtaman lang ha. Huwag natin sosobrahan. At syempre, kapag nalagyan na natin ng tubig, ay haluin lang natin. Mekos, 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 mekos. Ayan, no? Halong-halo na lang. At kapag ganito na ang texture niyan, ay syempre, ready na yan. Pwede na nating ilagay ang ating hinimay na dahon ng malunggay. So, ayan guys, ilagay nyo lang at i-mix nyo rin. Haluin nyo rin lang yan. So, ayan, ready na ang ating lulutuin. At kumuha naman tayo ngayon ng 1 kawali. At dito ay magluluto na tayo. Lagyan natin ito ng katamtamang mantika lang, wag naman masyadong marami. At kapag mainit na ang mantika, ay ayan, pwede na nating ilagay ng konti-konti ang ating butter. So ayan, konti lang ang ilagay natin. Isa lang muna ang ating itinesting dyan para maganda makita natin kung maganda ang pagkakaprito nito. So ayan guys, huwag natin masyadong pakalaksan ng ating apoy ha para hindi masunog kasi kailangan nating maluto yung dahon ng malunggay dyan sa pagprito natin. At kapag golden brown na yan ay pwede natin siyang hanguin. Ayan guys, pwede na natin siyang baligtarin at pagkabaligtad niyan ay syempre ito makikita nyo na nag-golden brown na yan. So parang crunchy na talaga siya. Yummy! Kita nyo na guys, napakasarap. Amoy pa lang yan guys, masarap na. So ayan, kapag golden brown niya, ay pwede na natin niyang hanguin at ilagay na natin sa ating lagayan. Nilagyan ko nga pala ng tissue ang ating lagayan para sipsipin nito yung natitirang mantika sa ating tortang malunggay. So ayan guys, same process lang. Prituhin lang natin, konti-konti. Ngayon ay marami na ating ginawa. 3 piraso na yan. Parang gumagawa ka lang ng burger. Ganyan lang guys. Basta isipin natin or gawin natin na mahina lang yung apoy. Huwag masyadong malakas para hindi masunog. At eto na nga at ready na ang ating tortang malunggay. At syempre, hindi dyan matatapos yan. Dapat tayo muna ang titikim dyan. Gumawa na pala ako guys dyan ng ating sausawan. Suka,
na may paminta at maanghang na sili. So ayan guys, tingnan nyo naman guys, malutong yan, hindi nyo lang pakinig pero malutong yung tortang malunggay na yan. Napakasarap guys at napaka-healthy. Syempre, hindi lang tayo ang kakain yan. Actually, ang kakain yan ay ang aking mga anak. Ipatitikim ko sa kanila kung gaano kasarap ang tortang malunggay. At eto na nga ang aking panganay. First time niyang kakain ito. So, syempre yan, kumuha muna siya ng konti. At isinawsaw dun sa ating ginawang sawsawan. Wow! Mukhang nagustuhan nga niya. Tingnan natin. Ay, talagang kahit ano na ang aking ihain na pagkain dito sa batang ito. Kita nyo naman guys ang kanyang katawan. 'Di ba? Hindi lang isa, tikim pa lang yan. Pero tingnan mo naman. Tinitikman niya, kailangan niyang ubusin ang buong isang piraso na na tortang malunggay. At syempre, hindi rin pahuhuli itong aking bunso. Nakikita mo, mas social pa nga siya eh. Ang kanyang sawsawan ay mayonnaise at ketchup. Ang tawag nila dito ay mayo chop. Tapos, kunan niya ng isang napakalaking subo ng kanin. Ay, di ba, sarap na sarap sila. Di ba guys, talagang napaka-healthy. Kaya sa inyo guys, sa mga daddies dyan, single daddies or single moms or sa ating mga mommies dyan, ayan. Try natin, pakainin sila ng mga ganitong pagkain. Talagang hindi lang yung mga gusto lang ng mga hotdog, hindi ganun. Pero pakainin natin sila ng mga gulay. Gawin natin na mas masarap at mas healthy ang kanilang kinakain. So ayun guys, hanggang dito na lang muna. At kung nagustuhan mo ang video natin, paki-like and share naman dyan. Thank you very much for watching. Bye-bye!